Hello everyone, welcome back to another video. I just want to share some update regarding my health condition, especially since last time na nag-upload ako, bumalik ang cancer and it was diagnosed at stage 4. So this video, I just want to provide update kung ano na ba yung nagawa and treatment, and also kung saan ako nagpapagamot. Especially, I think this is gonna be also helpful for those people na naghahanap ng hospital. Yung first treatment ko, ginawa ito sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Ito ay sa Marikina City. So, malapit lang sa amin kasi since dito lang naman kami sa San Mateo, kalapit lugar lang namin sila. Unlike kung babalik ako sa PGH, sobrang layo, and especially na mahirap talaga mag-travel from San Mateo to Manila. April 15, nung ako ay nakatanggap ng first treatment, ang binigay sa akin ay yung trastuzumab, which is for the targeted or immunotherapy. I also receive hormonal therapy, which in-inject yun dito sa may aking tiyan, and also bone treatment, which pinadaan naman dito sa aking IV. Yung trastuzumab, pinapili ako nung nag-administer ng gamot kung sa hita ko daw ba or sa braso. So sabi ko, try na lang muna natin sa braso since dati sa hita, okay lang naman, mataas naman ng pain tolerance ko. As expected, yung mga side effects naramdaman ko na, which is yung sobrang pananakit ng mga buto ko. As it is, di ba masakit na nga ang aking mga bones because nagkaroon na nga tayo ng metastasis sa bones. Masakit na yung bones ko. Tapos yung trastuzumab pa is nakakadagdag ito na sakit sa buto as one of its side effects. So yun, masakit sa joints, so halos lahat. And yun, buti na lang ito ay meron akong aking handy dandy na tungkod. Yan. So every time I wake up or hihiga, kailangan ako lalayan ng asawa ko. Pero right now, medyo nalipasan na natin yung ganong side effect at medyo nakakakilos-kilos na ako mag-isa. The only thing I'm feeling a side effect, or siguro dahil sa sakit pa rin, is there are still pains here and there. Kagaya ngayon, ang masakit is tong upper back ko, na bumalik na naman yung sakit sa upper back ko. Tapos there was a time na sobrang sakit ng dibdib ko, na tuwing hihiga ako parang may nakadagan, and I had difficulty sleeping and breathing. Itong aking leeg, kung mapapansin nyo, hindi siya visible masyado pero ito, slightly maga yan. Siguro because of the lymph nodes na affected din, I can feel mga kulani dito. And right now, I have difficulty sa paglunok ng food or ng aking iniinom na tubig. Yan. Or liquids, ganyan. Medyo masakit, parang lagi may nakasakal sa akin. So, I'm having difficulty sa paghinga rin. But so far, lahat naman ay manageable. I am able to eat. Thankfully, hindi naman ito yung kagaya ng chemo na talagang hindi ako makakain ng susuka. Although, nung first week, so April 15 yon, during that week, I lost 2 kilograms agad. And then, just last week, nakapag-gain na ulit ako ng 1 kilogram. So, ang ideal weight ko naman talaga is 46 to 47, which is yun naman ang weight ko talaga. Pero, yun nga, binabantayan namin na hindi masyadong bumaba ang timbang ko. And, binabantayan namin na makakain pa rin ako ng maayos at hindi mangayayat. So far, okay naman.
Ayun nga, no, sa first few days, medyo nagka-fever ako. Sata naman ako ng paracetamol for that. Between May 5 to 8, siguro I will be able to receive my second treatment na. And kasi May 5, I need to go back to the hospital para makapag-consult muna do sa oncologist na pinag-endorsean sa akin initially nung initial oncologist ko rather. Dito kasi yon, we just found out that ang Amang Rodriguez Memorial Medical Center ay nagbibigay pala sila ng free cancer treatment. So, nagtanong nga ako doon sa nag-interview sa akin kung gaano na sila katagal kasi sabi ko 2023 nung ako ay nag-treatment sa PGH. So, kaya ako sa PGH is because it's free and alam naman natin na sobrang mahal ng cancer treatment, especially this type of treatment that I'm receiving. Kasi yung chemo, that's around 14 to 20,000 eh. Depende pa yan sa oncologist, depende pa yan sa hospital na pupuntahan mo. Now, sa PGH, that's free. Also, the trastuzumab, I believe that that's around, kung sa private hospital mo siya i-avail, per shot nun is 60 to 65,000. Kung hindi ako nagkakamali. But that's 18 treatment. So, 18 times 60,000 to 65, you do the math. Medyo malaking gastos po siya. That's why, I'm blessed dahil nalaman ko na sa Amang, pwede ko rin palang i-avail ang free cancer treatment na to. Aside kasi doon sa trastuzumab na 60 to 65,000, ay meron din akong bone therapy at saka yung hormonal therapy. Aside from that, tomorrow, umpisahan ko na yung oral medicine na binigay din sa akin. And that's also from the hospital. So, it just happened na yung doctor ko, yung doctor na check-upan ko, ay affiliated din siya sa Amang. So, he endorsed me to the charity parang department ng Amang Rodriguez. So, if you're also a cancer patient and wants to avail the free treatment at malapit lang kayo sa Amang, pwede siguro magpakonsulta muna kayo doon. Total may pila naman doon where you can get consultation for free. And then, yun, siguro from there, you can start kung ano yung bibigay sa inyo na requirement, ipasa nyo lang, and sumunod lang kayo sa process na ibibigay nila. Just like PGH, eto, hindi ka pwedeng basta pumunta dito ng kung kailan ka available sa treatment. Hindi. Ito ay i-schedule nila. Syempre, you also have to make sure that you follow your schedule kasi may iba pa pong tao na mga tinitreat din doon. But for the laboratory, ayun, medyo it's out of our own pocket na. Kasi every time na ikaw ay treatment, there's also a laboratory required para malaman nila if you're okay for the treatment or not. Also for like scan, kagaya nitong PET scan na pinagawa namin, it was not covered by my HMO. That's why we have to pay the scan. Kung magtatanong kayo, sa eye scan, ito po ay 45,000. PET scan with contrast na po ito. I think mas mababa po kung hindi with contrast. Pero kasi ang nire-require ng oncologist ay with contrast. Also, I'm just not sure mga checkups ngayon sa mga oncologists
Most of them are already on a cash basis din. Ang hirap na pong makahanap ng oncologist na accredited na mga HMO. Although I have HMO kasi I'm still currently employed, but most of the oncologists are not accredited na sa mga HMO. So if you are a cancer patient, you also have to consider na yung mga check-up with oncologist, aside from kailangan appointment talaga, is maghahanda rin kayo ng kanilang consultation fee each time that they will see you. In terms of my employment, currently I'm still employed pa naman, and yung company na pinagtatrabahuan ko is just waiting for my fit to work. Sorry talaga ha, lalakasan ko na lang yung boses ko, medyo malakas na yung ulan. And right now I have not secured a fit to work since makakabalik pa lang ako sa oncologist by May 5, and that's the time when I will be able to let him or sign the document if I'm able to work after the treatment or not. Sa gauge ko naman sa katawan ko, sa ngayon parang hindi pa. Pero I'm working on making sure that I will, get stronger each day para by the time na makabalik na ako sa work, continue naman ako makakapagtrabaho. Siyempre, nakakayari naman sa aking employer kung hindi ko mabibigay yung aking best sa pagtatrabaho. And I'm also equally thankful dahil up to now, they're still trying to, wait for me and see if I will be able to, if I can go back to work. Kasi, since the time na, if you could remember my video na sinugod ako sa hospital, that was March, I'm not sure kung 25 or 20, basta, March yun. That time, sinugod ako sa hospital, tapos I took like several days, tapos mga 3 days, 4 days. After that, trinay kong pumasok, although medyo okay naman, kaya lang kasi nga yung findings is suspicious na for metastasis. So the company had to make me prioritize my health first and make sure na okay ako bago ako bumalik sa trabaho. Gusto nila na unahin ko muna yung health condition ko. And so, yun, dun na nga nag-start na makapag-secure ako ng fit to work, but I won't be able to do that unless malaman yung diagnosis. Which the diagnosis, after which nalaman ko, ang bilis na ng pangyayari. After the diagnosis, treatment na agad. And ito, I'm just waiting for few days para makapag treatment ulit and see kung ano magiging response ng katawan ko after the second treatment, if I'll be able to get back to work. Hopefully, yes. Again, I would like to say thank you to everyone. Isahan ko sa family ko, relatives, sa mga kaibigan, diba? Sa mga kakilala, and even dun sa mga hindi ko po kakilala na who's commenting sa aking video and nagpapaabot ng kanilang prayers. Salamat din po doon sa mga tao na nagpaabot ng kanilang tulong. Alam nyo na po kung sino kayo. Maraming salamat po, and I thank God because He is blessing me through the people na nakagaya nyo na yun nga po, nagbigay ng kanilang tulong para sa akin at sa aming pamilya. Na-appreciate po namin yon, yung mga tao po na dumadalaw dito sa bahay. Maraming salamat po, and of course yung time nyo na inilalaan na
or inilaan sa akin para lang masigurado na okay ako at makamusta ako, eh malaking bagay na po yun. I appreciate that, and yun lang po. Maraming salamat sa lahat ng inyong panalangin, sa lahat ng inyong pag-alala, pagdalaw, at sa lahat po ng tulong na pinaabot nyo sa akin at sa aming pamilya. And I hope nakatulong din tong video na to for those of you who are also diagnosed with cancer and naghahanap kayo ng hospital na malapit. There's also Quirino Memorial. There's also Rizal. Not sure, just search for the Rizal Memorial. Yun. May mga free cancer treatments po sila aside from PGH. Thank you so much for watching, and thank you so much for all your prayers. Until my next one. Bye!